Hallelujah, hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng Hudyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, "Kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya, ay mabubuhay siya." Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon nang dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, "Mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako." Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya, sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig." Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata, natutulog lang." At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan ang kamay ng bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pagyayaring ito'y kumalat sa buong lupaing iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa Ebanghelyo po ni San Marcos, tinatawag po ang Ebanghelyong ito na sandwich. Bakit po? Dahil ito po'y nakapaloob sa isang himala at pinalolooban o pinalalamanan pa ng tinatawag na isa pang himala. Ang babaeng inaagusa ng dugo at ang batang may karamdaman at hanggang sa siya ay namatay. Samantalang sa Ebanghelyo ni Mateo, ito po ang tinatawag na Ebanghelyo kung saan nakapaloob at isinasaad ang tinatawag po nating pag-asa, na sa pamamagitan ng himala ni Jesus ay magkakaroon ng tunay na kagalingan at buhay. Alam niyo po mga kapatid, sa Ebanghelyo, yung pong karanasan ng mga Hudyo para po sa kanila, hindi mo kinakailangang hipuin ang isang taong may karamdaman. Otherwise, ikaw rin po ay may consider bilang marumi. Kasi ang tingin po nila, ang taong matagal nang may karamdaman ay taong sinumpa, malayo sa Diyos, at hindi ka dapat makisalamuha. Much more, kung ang tao po'y isang patay na, lalong wag mong hahawakan dahil ikaw ay dudumi. Ngunit para kay Jesus, hindi po ito ang kanyang binigyan ng pansin, ang mga ritual, ang mga paniniwala, kundi ang ninanais niya ay ang kaganapan, kaginhawahan, higit sa lahat, ang buhay. Kaya hindi niya po pinansin at siya mismo ang nagtungo at hinawakan ang bata
habang ang isang babae, hinawakan naman siya. Mga kapatid, mga karamdaman na hindi po natin nauunawaan at ngayon sa buhay po natin, tayo rin man po ay tinatawag din po na lumapit kay Jesus. Ngunit sa pagkakataon pong ito sa Ebanghelyo, pinakikita po sa atin na tayo ay may karumihan na hindi dapat din lapitan. Taglay po natin yung mga kasalanan na ito po ang nagbibigay sa atin upang mapalayo tayo sa Diyos. Ang mga bagay-bagay na ginawa natin na hindi po makatao, mga bagay-bagay na sa tingin po natin hindi po nasasaad at naayon sa ating pananampalataya. Kaya sa sarili po natin, batid po natin na tayo ay marumi. Kaya naman ang pagpunta po natin dito sa Quiapo, alam po natin sa sarili natin na ninikluhod tayo, nagpapakumbaba tayo dahil humihingi tayo na sana tayo po ay pakinggan sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat. Kung ganoon mga kapatid, sa Ebanghelyo, halos 2 himala ang binigay po sa atin. Ano po ito? Ito pong isang himala, binuhay ang isang bata, hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at bumangon ang bata. At sa 2 himala, ano po ang sinabi? Mahawakan ko lamang ang laylayan ay gagaling na ako. Ito po ang himalang dumaloy sa kanila at nagkaroon ng tunay na kagalingan at buhay. Parang tayo. Batid ko po na naririto tayo at sinasabi natin sa ating sarili, Panginoon, hindi ako karapat-dapat, ngunit mahipo ko lang. Madampian lang ng aking kamay ang iyong talampakan dito sa atin, sa ating dambana ng Poong Jesus Nazareno. Gagaling ako at magkakaroon ako ng tunay na kasagutan sa aking mga problema. Ito po yung pananampalataya, ito po yung pag-asa na pinanghahawakan natin. Kaya naman, kahit malayo ang Quiapo, kahit makikipagsiksikan ka, hindi mo pinapansin to dahil ang pinanghahawakan mo ang pag-asa na ikaw ay pakikinggan sa gitna ng napakaraming taong namimintuho sa Kanya. Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Mga kapatid, ito po yung mga himala na ating pong natatanggap. Kung ganoon, kapag tinignan po natin, ano nga ba talaga ang tunay na himala? Hindi naman po lahat ng tao doon sa Israel ay napagaling po ng ating Panginoon Kristo. Hindi po na lahat ng mga tinatawag po nating nanampalataya ay nagkaroon ng kagalingan. Kung ganoon, ano po ang himalang binibigay po sa atin? Ang himala ay ito, ang tunay na himala. Hindi po himala ang ikaw ay mabuhay, hindi himala na ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Ang himala po ay ang tanggapin mo kung ano ang iyong kalagayan. Mas madalas sa buhay natin, may mga nangyayari po sa atin na hindi natin tinatanggap. Mga karamdaman na hindi po natin matanggap. Mga problema na ayaw natin, mga suliranin na lahat ng bagay na meron tayo, iniisip po natin na ito po ay pabigat, kaya't hindi natin matanggap. The greatest miracle is the miracle of acceptance. Kapag natanggap mo na ang bagay at ang kalagayan mo sa buhay mo, dito nagsisimula ang tunay na himala. Ang pagdulog po natin sa Poong Jesus Nazareno ay nangangahulugan at hinihingi natin ang tunay na pagpapala. Subalit ang pagpapala pong ito ay maraming pamamaraan. Maaring gumaling ka, maaring pakinggan ang iyong panalangin, maaring wakasan ang iyong pinagdaraan ng problema. Ngunit isa ang makatotohanan, ang himala ng pagtanggap. Kapag tinanggap mo na sa sarili mo na ito ang limitasyon mo, kapag tinanggap mo na sa sarili mo na ito ang iyong kapalaran, sa kabila nito, lalapatan mo ng iyong pananampalataya na si Jesus lamang ang tunay na makapagpapagaling. Si Jesus lamang ang Poong Jesus Nazareno ang siyang makapagbibigay ng pag-asa at tunay na buhay. Kapag natanggap mo na po ito, nangyayari ang tunay na himala. Bakit po? Kasi hindi na ikaw ang nagnanais
kundi ang Panginoon na ang siyang nagbibigay at nagpapala at nagbibigay ng kagalingan na tunay na pag-asa sa iyo na ikaw ay nasa gitna ng kadiliman at ngayon ay binibigay niya ng tunay na liwanag. Kaya naman para po sa ating mananampalataya sa poong Jesus Nazareno, magtiwala tayo dahil ang Ebanghelyo ay nagsasabi sa ating, ibigay mo lamang ang iyong pagtitiwala at ang lahat ay posibleng mangyayari sa iyong buhay. Kaya naman bulong natin sa araw na ito, Panginoon, ang aking pananampalataya ay nanghihina at halos mamatay na. Ngunit naniniwala akong mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit, ang krus na iyong pinapasan, ang talampakan na iyong naglakad, ako ay magkakamit ng tunay na kagalingan. Amen.